Welcome to the Viva Max Show! Hi, I'm Yel. Hi, I'm Icy. Hi, I'm Liz. And I'm Aniela. Muling nagbabalik ang inyong mga tita. We are out again sa aming GC at sa aming Airbnb because, datapwat, nandito kami ngayon sa Q Studios. Maraming salamat for accommodating us ngayong araw na ito. Ayan. And then, for our episode today, ano nga ba, Aniela? Yes, may special guest tayo for today. Parang malungkot ka na may special May guest tayo. special guest tayo for Bigyan mo today. yan ng energy. Eh, kasi bigla mo ako eh. May special guest tayo for today. And sino nga ba ang guest natin? Bago natin siya introduce, magbigay ka ng adjective. Tigi-tigisa tayo. Ganon. What's Para, adjective? Charot. something that describe the person. Maganda to. Maganda. Matalino. Amazing. Okay. Generous. Wow, generous! Parang meron talaga yung sagot mo. Ayan. So, tinatawagan natin ang aming guest para sa episode na ito, ang nag-iisa. Ang founder ng community kung saan nanggaling ang Bibe Max, ang nag-iisang Louie Baarde! Ayan, bigyan ng space. Hello! Thank you! Ayan, kamusta? Thank you naman at pinaunlakan mo aming imbitasyon. Wow. Of course. Magpakilala ka naman sa mga quackers namin dyan. So, hi, I'm Louie! Hi, I'm Louie. Siya po ang aming Mother quacker. quacker. Siya po ang nagluwal sa amin. Wow! Fairness. Sa Okay, go. Ano ba ang ano natin? Anong ating topic? Kasi tayo, naging mga magkakaibigan tayo on ano yun? Kaya mo. On another level. Hindi. Naging magkakaibigan tayo in a season na hindi naman natin sinasadya. Aminin nyo, hindi natin sinasadya na maging friends tayo pare-parehas. Diba? So, ang topic natin ngayon is related doon, which is adult friendship. Okay, adult friendship. Okay. Dahil mga adult na tayo. Coming from us. Siya lalo, matagal na siyang adult. Matagal na adult si IC. Thank you. Gusto ko yung ikaw lang yung sinabi. Yang iya ako kay Aniela sa pagka-adult ko. Ayun. Pero bago natin umpisahan, gusto ko malaman, what is adult friendship for you? Ikaw. Ako agad? Oo, syempre, ikaw nandito eh. Sasabihin niya, wala na naman siyang masabi, pero sa mga 10 minutes siya Oo, magsalita. di ba? Kilalang O, di kilala ba kami ng kilala guest. namin sa isa eh. Hindi, sa akin siguro yung adult friendship is yung time na adult na tayo, tapos naging friends. Yay! Grabe ang Very insightful. good. Very good. Hindi kasi diba meron tayong mga friends in different era of our life. Parang yung friendship kasi natin nabuo during the time na matanda na kayo, tapos bata pa kami. I agree. Lalo na, kasi nung adult nga sila, nasa high school or grade school pa tayo. Noong nag-work na sila IC tsaka si Aniela, grade school pa lang kami. Grade Pag-graduate school, pa lang grade kami five. ng grade 6. Kinder ako. That's true. So, nag-meet kami nung Grabe adult yung na sila. pagka-proud mo na kinder ka. So, yun. Ikaw, IC. Anong adult? Actually, hindi ko in-expect ang adult friendship. Kasi nga, ano naman, kung iisipin natin, we came from different world. Wow, different world. Different worlds, different era. And then, suddenly, it happened. Wow, suddenly. Suddenly, it's happened. magic. It's Suddenly, magic. Like it's John magic. Francis. Si John. Ang hirap naman nung tanong, may iba bang meaning kasi yung adult friendship? Hindi. For you. For you. For you lang. Lang Ito, naman. na-meet ko kayo nang matanda na ako, bumisit kayo. Bago yung si AI, Liz. Ay. Oo, kasi siya Ako- taga-sama. Taga-summarize ka eh. Mahirap i-summarize si Louie. Ayun. Ano, Mahirap kasi isa. siya yung aking flash. Okay, sige. What's your adult Sa akin, friendship? adult friendship is, nagka-friends ako ng mga adult. Mata pa ako, sila adult. Adult friendship. Hindi, ito totoo na to. Hindi, yung adult friendship kasi, yun yung friendship na andun ka na sa part na matured ka na, less na yung away sa mga petty things.
Ay, Unlike nung Ay, mga... parang hindi naman. Parang sobrang petty pa rin nilang dalawa. Di pa sila adult. Di ba sila? Hindi pa ako adult. Oo, mag-aaway nga sa petty things, pero madali ring magkaintindihan kasi madaling unawain yung personality ng isa't isa. Hindi ka sure. Hindi mo sure, meron akong naririnig. Hindi, ito. May gusto akong itanong kay Louie. Did you expect this kind of friendship? Actually, yung mga parang 10 years older than me na mga hindi ko in-expect na. Umayos ko, hindi 10. Mga 8 lang. Oo. Hindi, actually, yung definition ng friendship sa akin habang tumatanda ako, parang, dati kasi ang bilis mabitawan yun eh. Ay, friend ko yan, ganyan. Pero parang, ngayon parang na-realize ko, marami kang kilala, marami kang connections, pero ilan na talaga matatawag mo na friends. Tapos parang hindi mo din alam na, friend ko na pala siya. So yung question mo na, ma-expect ko ba? Hindi. Kasi hindi naman tayo talaga, ako personally, hindi ko naisip na magiging comfortable pa ulit ako with that na someone na hindi ako kilala from before. Like, especially dynamic natin, iba initially. So parang, yun, nagulat na lang. Sabi ko nga, yung mga pa-surprise friends kayo. Yeah, so hindi ko in-expect. Especially with different backgrounds. Mostly sa inyo, mom. Hindi, dalawa lang pala. Dalawang nanay. Tatlo. Kasi masyado kabata. Nasa isip ko tuloy, tatlong mom, tapos isang malandi. Pero so yeah. Kasi Pero sa kaibigan mo. Yun yung hindi ko, parang medyo, baka naman nakikifriend lang. Oo, confirm ka lang muna. Nag-feeling lang tayo. yeah, pa-surprise. Oo naman, syempre. Marami natin pinagdaanan. Okay na, na-validate na. Oo. Hindi kasi sa atin, natin, si Louie may friends talaga na... Siya talaga yung tunay na friendly. Hindi ako friendly ba ako? I mean, siya yung may mga, like nakikita natin si Kaydin na... Yung Siya yung yung merong long-term history friends sa talaga. long Oo, na nakakaingit, friends. diba? Oo. Nakakaingit. May childhood friends. Oo, Ganun. kasi ako wala na yung childhood. Wala na din. Matagal na childhood ko kasi. nawala. Siguro sa episode na to, hindi na lang ako sasalita para hindi ako Do you see yung pagkakaroon ng adult friendship? Ito pa yun. Do you see it as equal dun sa Childhood friends. oo, or do you see it different? Iba siya kasi usually pag kasama ko sa childhood friends ko, like nagmo-morph ako into yung version ko nung time na yun. Paano yung morph? Yung parang, ganun. So parang example, may mga dynamic ako with different friends. Like nakita mo na with kami ni Lucky. Hindi siya childhood friend pero medyo younger years pa. Hindi mo siya maalala yun. But yung akin is parang sa adult friends, you get to, sila yung mas updated actually sa current mong life stage usually. Tapos yung sa childhood friends, parang it will take time bago, parang kailangan ng regular touch points before you parang mapunta kayo dun sa mga topics na daily mo na ngayon sa life mo. There are some pa rin, like yung mga best friends nga, like kami ni Kaydin, since 5 years old kami. Regular usap pa rin kami, so nag-up to speed kami. Kasi alam mo na, napagdaanan nila lahat ng versions mo. Tapos andyan pa rin sila. Yung sa adult friends, kaya din yun yung ko na, minsan dun ka parang hindi mo sure agad, di ba? Like parang, kaya may boundaries pa din sometimes, pero parang, pag, yun nga, tayo, ilang years na ba tayo? 2 to 3 years na tayong kakaibigan. 3. Magta 3 years na. Nagtutungguyan. Oo. Di ba, nag-iba-iba na rin tayo ng landas, marami tayong magagawa. Ang saya lang i-witness yun. So, I think iba lang yung dynamic kasi syempre mas matured na din tayo. Ngayon, mas marami tayong pinagdaanan, may mga trauma loops na rin. Or even, mas naging better people na rin tayo, mas understanding tayo. So, yeah, iba talaga yung dynamic. May mga friends ba kayo na yung childhood friends? Wala nga akong best friend, diba? Oo nga, pala wala kang best friend. Si ChatGPT. Naman to. Kala ko si ChatGPT. Ganito mo muna yung... For context, may episode kami rin about friendship na nung time ko, wala akong best friend kasi uso sa amin yung nag-a-apply ng best friend. Apply? Oo, kasi May pa-form? as in, hindi, parang may message ka, can you be my best friend? Walang nag-apply sa akin. Tapos di rin naman ako, ano nga ako, suplada, di ba? So, di rin ako nag-apply. So, wala ako. Ay, totoo. Ano na pag-agree mo, ha? So, ayun. So, wala akong best friend. So, tapos hanapan mo pa ako ng long time Ito, friend. feeling ko meron to kasi sa probinsya Oh, yan. uso kababata. Kasi nga, di ba, magkakapit-bahay lang kayo.
Sa province kasi. Hindi kasi kami, isang compound na sa family. So, ang mga childhood friends ko, mga pinsan ko din. Pwede. So, siguro yung pinaka long term ngayon is yung mga nakasama ko nung nag-SK kami. Yun yung solid na from talagang classmate ko. Yung iba classmate ko ng daycare, ganun. Tapos hanggang hanggang ngayon, magkakaibigan pa din kami. To, meron ba to? Wala na naman to. Suplada din yan. Suplada din to eh. May best friend ako, pero kasi she passed away na. Wala, talaga? Yeah. Iyak na naman si IC. Hindi ako Oo, Wala she akong passed away parang 2 years ago. Pandemic? Talaga ba? Mga 2023. Parang yun yung childhood friend ko na naging mag-best friend kami kasi pareho kami matangkad, so pareho kami nasa dulo ng pila. Pero ang question ko is, nawala tuloy yung question. Hanapin mo. Signs of aging. Nabash na naman ako. what do you like? What do you like about adult friendship compare sa dati yung mga friends? Kahit na hindi long time friends, yung mga childhood friends nyo, parang childhood friends versus yung adult friends nyo ngayon. What do you like about it more? Ako, I can answer. I think mas chosen yung adult friendships. Kasi, hindi kasi yung mga sa childhood, kung saan ka, yun yung parang kailangan mong, proximity siya. And itong adult, we go out of our way to see each other. Alam mo yun? Like, although, incomparable din naman. Like, kasi naman, some childhood friends, nagiging adult friends. Ganun din yun. So, mas intentional to. Like, kasi pwede kang magsabi kung ayaw ko siya maging friend, hindi mo na siya kitain. Hindi kagaya dati, kaklase mo. Or, di ba? Parang ganun. Yeah. So, mas chosen siya. Tapos, you get to chosen every interaction. Pwede kong i-kick lang sa waiting room sa Zoom. I-kick. Ay, may table ka. May table. Oh, din pala tapos, siya. iaano nyo ko na ganyan, lahat pala kayo ganyan. Ikaw, Liz. Ako kasi wala akong table. Kumagain ka na ng table si Sinis yung Sino table. lumilipat ng table? Ako yun, walking table. Wait lang, dadala-dala niya gano'n. Ayaw mo sa akin ha? Ano Akin yung yun? table. Siguro, ayun nga, parang nag-agree din ako kay Louie na iba nga Hindi, yung- ba yun may sagot mo? Okay, iba. May nabasa ako sa social media dahil chronically online. Mas gusto daw niyang mag-dinner sa mga tao na na-meet niya in current life stage niya compared dun sa mga old friends niya kasi ang nangyayari sa dinner, yung conversation is about reminiscing Yeah, that's true. past. Pero dun sa mga parang newfound friends niya, more on dreams. Like, nagiging mas hopeful siya when it comes to conversation. So, nung nabasa ko yun, nag-agree ako doon in terms na, oo nga, parang nag-update lang tayo sa mga old friends natin, as nabanggit din ni Louie kanina. Pero iba yung sa adult friendship. Alam mo yung mas nagiging hopeful ka sa life mo na there's more, na meron pang ibang opportunity and at the same time, parang na-upgrade mo yung current friends mo tsaka yung old friends mo na ay ito, parang napapasa mo yung knowledge. Ay, i-add ko dun, ang ganda dun, kasi sa adult friendship, iba-iba tayo ng kung saan tayo nag-aral, iba-iba kung saan tayo nakatira. So, pag nagsama-sama, maraming perspective, iba-iba. Hindi kagaya yung parang pare-pareho kayo ng teacher, pare-pareho kayo ng mga kasama, pare-pareho kayo sa neighbor. Pinag-usapan yun yung teacher yung masungit. O kaya yung kaklase yung kinaiinisan nyo nung Halatang ganun yung kanya. Sorry. Halatang ganyan yung topic sa kanya. Yun pala yung topic sa old friends. Ganun. Hindi, pero kasi sobrang siya, mapapansin mo kasi yung changes of dynamics if you have different, kunyari may old friends ka from yung previous, kunyari college, high school, ganyan. Iba yung conversation compare kapag yung adult friendship na, katulad nga sabi ni Liz, parang more on futuristic siya or dreams or something na you will grow together. And siguro more on sa adult friendship kasi we choose to grow together kesa yung parang sa older friends kasi parang different path kayo in life. Na parang sometimes it's hard for you to share kung ano yung current version mo kasi you don't know if hindi nila maiintindihan ka ba nila or it's something na makaka-relate sila. So you will just hold yourself tapos mag-choose ka na lang na mag-reminisce from the past kasi you don't know saan ka magsa-stand.
Okay, in that context, Bakit may follow-up question? Hindi ka nagsishare. Hindi ka nagsishare. Puro ka tanong ah. ano ba yung tanong? What do you like most about adult friendship? Wala pala tong gusto sa atin. Hindi. Kasi ako naniniwala ako na na-outgrown mo rin yung mga friends mo. Mm-mm. It doesn't mean na hindi mo na sila friends. But I think kaya mas okay ako sa adult friendship. Kasi nga, tama, pinipili mo kasi. And then, yung mga tao nasa paligid mo is aligned din sa kung ano yung current situation mo ngayon. And then, tama naman yung sinabi ni Liz kanina. Na minsan kasi, kasi ako may mga friends ako before. Pag nagdi-dinner, ang usap niyo lagi, Yung high school. yung high school, yung college, which is okay lang naman kasi nagre-reminisce kayo eh. Pero if you look at ano yung next for us, wala eh. Pero hindi ibig sabihin nun na masama. It's just that, nasa stage kayo ng buhay nyo na hindi kayo, iba yung gusto niya, iba yung gusto neto. And then hindi ka niya naiintindihan kasi hindi niya ginagawa yung Ginagawa mo ngayon. So, yun. So, siguro ang next yan, tuloy. Wala yung next question. Sige, ako na lang may Kasi question. ikaw. Sa tingin nyo ba, kung hindi tayo gumagawa ng content right now, kunyari, fast forward years from now, do you also think na magiging friends pa din tayo? Ako eh. Depende kung si IC nakakalakad. Oo naman. I think kasi, ang maganda kasi sa adult friendship is, kaya siya chosen is kasi it's either values aligned kayo, like-minded kayo, or like you value each other's opinions, you make each other grow. Kasi yun nga yung sinasabi ni Anyala, hindi nga lang siya outgrow eh, minsan grow apart. Like, bigla kayong nag-shift ng perspective, tas hindi nyo na, wait lang, parang hindi na kami magka-wavelength nito, parang pahinga muna. And I think kaya din relationship siya, it requires effort. Mangyayari lang naman yun if in-effortan mo din talaga. Kaya yun din sa ko, na-appreciate ko din sa inyo kahit hindi talaga ayaw tayo lumalabas. Gawa kayo ng gawa ng paraan. Para Hindi, pero lumabas ako ngayon. I mean, parang give and take thing siya. And I think, yun nga parang yun yung favorite ko ngayon na, kasi nga mas, ako sa energy ko, mas pinoprotektahan ko siya. Kasi silang dalawa kasi naway ako last year. Char lang, hindi, mga basher. Hindi ako kasama dun ha. Ako lang yung kabatid. Hindi, joke lang. Hindi, mas pinoprotektahan ko yung time at energy natin kasi marami tayong gustong gawin eh, di ba? Hindi naman lahat i-accommodate mo. Dati kasi bigay-bigay lang, wala kang boundaries. Like, bubukas ako ng Zoom na ganyan, tapos parang wala kang boundaries. Alam mo, nakakapagod yun. Pag naubos ka kasi, ma-realize mo na lang din kasi parang okay, intentionality ng parang sa mo ibubuhos yung time at energy and space mo. Kasi nag-hold space ka kaya may problema si Mariel, may problema si Anyela. Nag-hold space ka kaya ako yung may problema. May time ba kayong mag-hold ng space? Like, lahat yun effort eh. Mangyayari lang yung sinabi mo na magkikeep tayo ng each other. Even if wala akong kailangan sa'yo, wala tayong kailangan sa isa't isa, we still choose to be with each other. And yun, malalaman mo through time. Yeah, tsaka kapag may problema ka, nandito kami. Hindi yung sinusolo mo lang. Hindi naman talaga kasi. Open forum po talaga to. Ano pala to? Ano tawag doon? Hot seat. Hot seat. Oo. Hindi kasi ako kaya hindi ako ma-express na unless painumin mo. O, alam niyo na, magpapainumin. So, magdadala kami ng Alak. whiskey. O, dapat pala may whiskey tayo dito. Bawal nga. Ay, bawal ba? Oo nga pala. Pag naisip ko, pag sinabi mong ngayon na, yung sa mga friends ko ngayon, pag tinawag kitang friend, seryoso friend na kita. Kasi ngayon, natuto na akong tumawag ng colleague. Colleague. colleague tsaka acquaintance. Acquaintance. The levels. Hindi ko na siya, dati kasi nung bata pa ako, Lahat friend. 1980s. lahat friend. Friend ko yan. Pati yung friend mo, nakilala mo lang sa FB, Friend mo. di ba? So ngayon, parang, hindi, nakilala ko lang yun. Friend yan ang friend ko. Ganun. Oo, parang mas brave ako ngayon na sabihin kung sino talaga yung friend ko sa hindi. So, ang nakakatuwa rin dito sa kung ano yung meron tayo. Like you also in-honor mo yung time ng mga tao. At the same time, pag hindi sila pwede or hindi sila available, nire-respect mo yung space din nila.
Which is, minsan kasi mahirap sa mga childhood friends. Kasi feeling nila dapat pagka friends kayo, lagi ka nandun kung kailan Kailangan kanila nila kailangan. Pero kasi at this point, we can choose to be there or pag hindi ka talaga, wala ka talagang space. Sa atin, okay lang. Walang space eh. Kasi hindi dapat magtatampo, ganun. I think meron kasi parang may na-realize. Tampuhin kasi siya eh. Hindi, may na-realize kasi ako with different types of people na mayroong mga tao na parang relators sa strengths, sa Gallup strengths. Mga relators, kailangan kasi feed yun or nababawasan. Parang kailangan siyang... Kasi ako lahat ng best friends ko, si Kaydin, sila Fel, mga relators. Hindi ka relator yun, no? O sige, hindi mo na ako friend. Ano siya, oldies. Sige, ako na lang. Oh, this relator. ang relator kasi para siya, alam niyo sa Sims, yung pag nag-feed mo may plus. Tapos pag hindi na nagkikita, parang nagma-minus, nagna-negative. Sa akin kasi hindi ganun. Sa akin, nag-freeze yung time. Parang kahit 1 year kami hindi mag-usap, pag nagbalik, parang walang nangyari. Parang may ganun akong aspect na hindi ko naiisip. Feeling ko sa focus din yun. Parang hindi ko masyado napapansin na lumipas yung oras. Sa tagal namin hindi nag-uusap na. Pero alam ko sila, nagtatampo. So, kailangan ko mag-effort na sumagot. Oo, kasi oo. Oo siya. Sabi na eh. Hindi, parang sa akin kasi, kailangan may certain touch point ka. Parang kapag wala siyang touch point, parang I feel na nagdi-drift apart yung friendship. Na parang siguro kung mag-message ka na, huy, ganyan, kamusta ka na, pautang, hindi kita papansin. Joke lang, pautang. Hindi, pero kailangan yung parang may catch-up moments kayo kung what's happening in your... Lalo na kung months kayong walang usap, ganyan. So parang sobrang na-appreciate ko yung parang magme-message na to make kamusta. Konyo yan. Okay, I will make them. Yung meron akong question sa inyo naman, o di ba naging host? Meron kasing, alam niyo yung feeling na parang pag kunyari gumuguho na yung mundo mo, may nangyari sa'yo, sino yung person na unang iniisip na alam mong iigi ka pag nakausap mo or kahit mahug or makasama? Kasi merong mga certain people na ganun, hindi necessarily yung pinaka-close mo, di ba? Isipin mo yun, may nangyayari, i-imagine nyo, sino yung pupuntahan nyo? Depende sa kung ano nangyayari sa akin. Okay. So, natin heartbreak because of something like may nawala or may Heartbreak. Wait lang. Ano? Hindi lang relationship, kasi pwede rin naman sa career, di ba? Heartbreak. Basta parang yung ganung feeling na ang bigat, like parang, kasi alam ko yung feeling na ganun, parang meron kang maiisip. Basta, eto sa akin, depende siya sa kung ano yung sitwasyon and kung ano yung kailangan kong ihinga. Kasi, like, kailangan ko ng solusyon, takbo kay Mariel. Kailangan ko na makikinig lang. Nandyan ka. Nandyan si... Hindi kasi makikinig lang solusyon. Hindi kasi, ano siya, Hindi, nagtatanong na ako ngayon. Ano ba gusto mo, Hindi. makikinig lang o gusto mo na solusyon? Kapag May makikinig lang, restorative okay, kasi si tahimik Mariel. lang So, ako. alam ko na kapag sa kanya ako, kunyari kailangan ko na, anong kailangan kong gawin dito? Pero pag gusto ko lang yung, ayoko nang may sasabihin sa akin pabalik, di message ko si Louie. Kasi journal lang. Kasi hindi mo lang. Oo. Journal lang. Pag gusto ko ng medyo ko'y konting sagot, si IC. Kasi sumasagot yan ng paunti-unti. Ganun. Like one time, meron nung last year yata yung nagka-problema ako. Message ko si RX. Kasi yung kay RX, yung way kung paano niya ako nausap. Tapos nagtanong siya. So parang dinidig niya yung kung ano yung problem. Na ako yung sumasagot. Hindi siya yung sumasagot. Cool. So may ganun ako. Si Liz, Wala. para kasing si Saito eh. Kaya kay Sai ka na lang. Isay na lang. Hindi pa umaabot dun sa point na meron akong... Alam ko na kung Ano? kailan mo ako message. Hindi, Kagalit sila. Kagalit silang dalawa. Ayun! Lalapit ako kay Liz pag sila ang problema ko. Diba? Kay Liz ako tatakbo. So, mga ganun. So, para sa akin kasi situational siya. Kasi hindi lahat ng friends mo rin naman is kayang, hindi ka nila matutulungan. Pero, may certain, alam mo, Yung depende sa need mo din. alam mo kung sino yung makakapagbigay sa'yo nung kailangan mo. Pero hindi ibig sabihin nun, sinabi ko kay IC, ayoko sabihin kay Mariel, malamang, sasabihin ko kay Tatampo Mariel. ako pag di mo sinabi sa akin. Pero, pagka okay na, like, komportable na akong sabihin sa ibang tao, hindi lang kay Mariel, kundi sa lahat. Ako meron talaga. May isa akong
best friend na kahit anong situation na masaya ako, malungkot ako, galit ako, sa kanya ako nagme-message. One message away. One barangay away din. One barangay away lang. Siya yung kaibigan ko na unexpected talaga. More than 10 years. Kumbaga, sa lahat na naging kaibigan ko ng siya yung talagang pag nag-usap kami, kahit hindi kami magkita ng kung ilang buwan, pag nagkita uli kami, parang wala nangyari. Na gap. Lahat nagchika, ganyan. Tapos, alam niya kasi na kapag nag-hold space siya kasi, kaya niyang i-discern na iintindihin lang kita, hindi kita bibigyan ng solution. Kasi parang alam niya na gusto ko lang mag-open, mag-vent sa kanya. Ganun. So, ganun ako. Pangalanan mo siya para mahash. Shout out. Tapos sasabihin ko pa naman, Total, okay wala lang siya naman, dito. di ba? Okay lang naman hindi magpangalan ng friend. Tapos biglang gusto pala may pangalan. Pag 40s, ganyan. Tapos gusto pala pangalanan. Ayoko na nga, pakitanggal ako sa episode. Ako, meron akong friend na if I want to process something, sa kanya ako mag-open. Tapos, if I just want to feel a little bit better, doon ako sa isa mag-open. Ganun din. Kami niya in-open. Tapos, if yung all around talaga na parang different factors of my life, si Krish, siya yung una kong tinatawagan. Parang may message ako sa kanya, do you have a space for me? Ganyan. Pero kapag about sa PC or sa mga content, si IC. Sino daw? I see. Content? Kasi Saka sabi ko, mag-rant. bakit content? Okay. Kapag mag-rant ako kay IC. Pero nabanggit mo, di ba? Parang sabi mo, nagtatanong ka na, do you have space? Ginagawa nyo ba yun talaga? O Ako, kapag Anong medyo... ginagawa niyo ba yun? Magtatanong. Nagtatanong. May space ka ba? Nagtatanong talaga ako kasi kahit hindi ako parang, ewan ko, parang sa akin kasi sobrang important nung space nung tao if kaya niya mag-hold ng space for me kasi syempre parang additional emotional kinemberlo yun sa kanya eh. So, parang sobrang important sa akin if that person can hold space for me or kaya niya ba. If hindi, okay lang. Si ChatGPT yung siguro kakausapin ko. natatalinuhan lang ako dun sa pagtatanong niya, pero it's something like, busy ka ba? Oo, parang gano'n. Pwede. Makaka-focus ka ba sa akin? Depende ata sa kausap mo. Oo, kasi yun sa kanya medyo, Can you hold? can you hold? Hindi, kasi I know Krish. Parang Oo. for her, parang meron siyang energy, sobrang empath niya kasi. So, parang for me, sobrang important kung kaya niya mag-hold ng space. Kasi kay IC, kunyari kapag nag-open ako sa kanya, minsan nagtatanong ako. Pero magra-rant pa din ako. Wala siyang choice. Nagtanong lang for the courtesy. Para lang ma-feel niya, ay, Ma-feel niya nag-open siya sa akin. Ganon. nag-hold ako ng space, charot lang. Parang hindi ko naman siya naisip. Okay, nag-hold akong space today kay Pero Mariel. natatakot ba kayo? Natatakot ba kayo? Kasi pag sinabing adult friendship, syempre, nag-meet kayo sa isang season or sa isang, natatakot ba kayo na like, paano kung bukas wala na tayo sa same? Ba yung tanong na? Ano ba yung tanong na Sa same, yan? hindi, I mean, which is in reality kasi, talaga namang Yeah. iba-iba tayo. And to think na hindi naman tayo exclusive. Dating yan. Exclusive. Bawal. Ito possessive to eh. Bawal kayo makipag... O, di ba? Nahampas siya ngayon. Shield. Parang ayaw mo siya, pero ako, I prepare myself na yung possibility of it. Ayaw mo, kumbaga, if you have a choice na sana yung friendship na to forever, ever, amen, ganyan. Pero, there is also a part na you allow yourself na hindi, may possibility pa din yan. Kasi if hindi mo siya ibibigay sa self mong ganun, wasak ka pagka nangyari na siya. Parang, kasi wasak na wasak. Ano ba yung mga punchline niya today, ah? Yun, parang, if you have a choice na forever siya, maganda. Pero I think, hindi siya, parang, hindi siya ganun ka realistic na parang, forever na tayo, ganun. Wait lang, may gusto Yung ko ganung ang i-contra. thinking. Go. Kontra?
Oo. Kontra Okay. talaga. Kontra Kontra. talaga. Hindi, going back doon sa sinabi ni IC, siguro iaano ko ulit yung sinabi ni Louie na, kunyari, friendship is like a relationship na kailangan it's the choice ng dalawang person to make it work. Siguro as long as the two entity is nag-e-effort together. Nag-e-effort sila together, I think doon siya magla-last. Kasi parang if one-sided na lang yung friendship, parang it's hard for you to push kahit na gusto mo siya maging forever na friend. Pero if both of you naman hindi nag-work for it, parang mas gugustuhin ko na lang siya i-let go kaysa ako lang yung nag-e-effort. Add ako doon, I think yung effort is a matter of, ginagawa mo ba siya kasi love mo to or dahil gusto mong love ka niya? To love or be loved. Kasi kung be loved, nakakapagod yun. Parang, kaya ako sumupit sa kanya kasi baka hindi na niya ako love bukas. Baka mag-FO kami. Pag yun yung rason mo, mapapagod ka. Tsaka yun yung one way. Kasi ginagawa mo na lang yun para i-please siya. Versus, ginagawa mo kasi ayoko siya malungkot. Parang ang sakit sa puso ko na mag-isa siya ngayon. Gusto ko siya samahan. Love ko siya. Gusto mo nandun ka. Kasi hindi dahil baka ma-off siya sa'yo. So parang dumating na sa point, I think yun yung pinaka parang matured type of relationship na parang you do it because you want to, you choose to. And again, kaya din hindi mo masasabi na, ay may 100 friends ako. Kasi ilan lang talaga yung willing ka to do that. And to show up for. Pero kaya ito kasi IC, nag-birthday siya nung bago pa lang kami magkakilala. Tapos kung mag-isa si IC, parang yung naging friend ko na siya, sabi ko kay Mariel, sabi namin, nag-usap ko ni Mariel, hindi na pwedeng mag-isa si IC. Pero hindi dahil gusto namin, love kami ni IC, pero dahil love namin si IC, parang ganun. Parang You will choose na to be on that person's special time or special events kasi gusto mong supportahan siya. Hindi dahil nire-require ka niya na supportahan mo siya. transactional yun pag ganun eh. Yun yung makakapagod. Hindi na adult friendship yun. Business partnership yung iba yung business partnership. Yun. Ako, kay Mariel, tsaka kay Louie, nakilala ko sila July. For Master MC. Camp 10. MC10. Tapos, ito pinakapagod. Ito mas bago to. Hindi, mas bago si Liz. Huwag kayong ano, Na naging friend. Hindi, pero mas matagal na sila sa PC. Na naging friend ni Friend. Aniela. Friends. Okay. So, kung bibigyan tayo ng 10 million ni Louie? pagkakataon. Ay, sorry, Hindi, mali. hintay ko pa yung 10 million. Wala pa. Mag-travel 5 years from now. How do you see this friendship? Mag-travel. Kaya pa ba ni IC? Tonton kasi syempre How do nakabase you yun sa see edad us? ni Tonton kung gaano siya kakulit. How Hindi do na, you hindi see, na. how do you see Iiwan na us? ni ICC. May iwan ko na yung mga anak ko. Sa totoo lang, gusto ko to ng time capsule eh. Wow. Hindi, 5 years from Babalikan now. natin to. 5 years from now. How do you see us? Para sa 5 years Travel from lang, specific. Yeah. Time travel, Liz. Time travel. Travel din yung akala ko. Wala ko travel. Kaya sabi ko, depende sa edad ni Tonton. Kaya sabi ko din, nakakalakad pa ba si Kaya IC? hindi mag-connect. Sabi ko, ano kayo sinasabi ni Mariel? Kaya pala kinain niya yung time. Time travel. 5 years. Ayoko sabihin na ako na-gets ko kasi babalik na lang to sa edad. Nagkaintindihan Ganun tayo, no? siguro pag sa 80s pinanganak. Ako, sige, ako Ano muna lang? ako. Ako, 5 years from now, hindi IC. I see us doing muwa na si IC. Moa, Molopation. Mall of Asia. Muha na may book si Liz. Gusto ko rin, Liz. Ay, sorry. Vision May niya pala jowa yun. na ako. May jowa si Kasal na siya, Mariel. kasal niya. Sige. Hindi, wag ko, kasal na. Ako Kasi 5 years Ang tagal naman, yung jojowa pa lang siya noon. 1 year old Sige. Oh, Kasal na si Mariel. As the storyteller. Tapos, si Louie, may business na yung gusto niya talagang business. Ikaw. Ang dami nun eh. Kaya, Ikaw? mamili ka kung ano dun gusto mo mag-bar. Ang dami niya kasing gustong gawin sa buhay niya bar. Gusto niya For yourself. Ako magpo-produce sa inyong lahat. Oh, di ba? Paano may po-produce yung one kid?
Ako yung Surrogate pala. Ako yung scorer. Oops, wait lang. 5 years from now, I think mas maraming tao may help, mas maraming businesses or mga content creator o kahit ano man, kasi hindi lang naman tayo nagko-content ngayon. Siyang matutulungan to the point na mas makikilala siya as a person doing what she's doing right now, which is helping people sa personal branding. Next year na yun sa akin. Hindi, sabi ko naman 5 years vision. Kasi ang hirap ng 1 year, baka mamaya ma-pressure tayo. Uy, mag-1 year na. Wala pa nangyayari dito sa Sige, mag-start tayo pag ganun ko. Tititigan ko muna kayo. Naging manghuhula pa. Mama M. Ayan. Siguro sa akin, si Leah, gusto ko unahin yung Bibe Max sa whole. Na parang in 5 years, we have our own studio. Tapos, nag-help na din tayo ng other podcast to create their own podcast and share. Tapos, we have so many brand deals, invitations, collaborations, and whatsoever. Tapos, si Liz, manager siya ng BTS. Ang taas na siya. Based na siya sa Korea. Oo. Kasi ako nun. Ay, very good. So, yun. Parang mas na-imagine ko siya more on sa event space. Si IC, ano na siya, nagto-talk siya in stage, pero it's about makeup and sharing confidence. Ba't ako naiiyak? Ayun, so, nagsha-share siya, yung ini-invite na siya for events, para na siya sila Haji, ganyan. Wow. Si Louie. Si Louie, kilala niya na yung mga sikat. Siya na yung lalapitan ng sikat. Hindi, si Louie, Oo, pero kasi lalapitan nai-imagine din ko si sa kanya. Siguro kung hindi man about content creation, it's more on you're sharing na every sides of you na hindi din nakikita ng tao, na you're monetizing about your sobrang pagdi-deep dive sa mga D&D, sa mga theater, and lahat ng love mo in life, na parang yun na yung ginagawa mo in 5 years from now, na you're earning from it, you're enjoying what you do, na you're living the life that you ever dream of. Kaya Anyala, you're producing na talaga. Parang, Produce mo na talaga kami. Di ko alam. Di ko alam. So, parang nagpo-produce na siya. She's helping many people when it comes dun sa mga passions niya. Kunyari, when it comes to dancing, yung mga pag-produce ng lahat ng events, ganyan. Parang na-imagine ko siya na nag-uutos na lang siya. Hindi na siya yung natutusan. Na parang you're earning, wala ka na sa corporate, tapos you're just doing the life na mayat maya ka na nagsasayaw hanggang mapagod ka. Tumapakot. Nagalambitin ka, ganyan. Tapos, wala lang, parang sumasali ka na sa mga tournament, tapos nanonood kami sa'yo. Ba't ako naiiyak? Next. Sa akin, hindi ko alam. Ayoko Ayaw na. pala si- Kanina pa umiiyak. Ayan, nakakayak pala yung lashes. Kaya ako nakakayak dito sa Q Studios. Oo. Kanina pa kayo. Nakakayak naman sa Q Sa Studios. akin. Thank you Q Studios sa pagpapayak sa amin. Ano sa akin, in 5 years from now, I have the partner in my life na magsusupport sa lahat ng kalokohan ko sa buhay ko. Lahat ng gusto ko i-pursue. I'm still doing content. I have my own. Kaya ko kaya. Sige, I have my own. Basag. Nabasag pa eh. ulit. It's my dream to have my own cafe. Uy, sa gabi, bar ko. Oh, Oh, diba? parang naisip Sabi ko ko na sa'yo, gano'n. parang- Tapos parang you have a shelf of books, tapos you can just unwind there the whole day kasi gusto mo lang magbasa. Tapos I can host events, ganyan. Parang ang saya niya lang tingnan. Tapos aside from that, I'm having invitations from different brands. Tapos I'm still on living the life yung parang when it comes to I'm healthy living, I'm doing fitness, I'm doing the hobbies that I want, I'm traveling the world. Yun lang. In 5 years, hindi ko kasi siya ma-imagine na nagpi-pickleball pa ako. Pero siguro I have different hobby na yun. Ibang champion na siya. Hindi, Olympian na siya. Oo, kasi na-reach ko na yung peak. Okay, change na tayo ng career. I see. Grabe naman kasi yung pagka-detailed naman ng mga chinenilin nila. Pwede ba Pressure. Collective Hindi, na lang. hindi naman.
Hindi mo kailangan mahaba, but Parang ang pinaka-ano ko is we became top of mind. Yung parang kunyari pagka sinabi, o sige ako na lang kasi mas kilala ko myself. Na pagka sinabing, if I want to be beautiful and be confident kahit anong age na ako, gusto ko si IC yun. Yung parang, yung gano'n, na every one of us, we are able to really have our own path na yung atin. Parang yung own atin, domain talaga natin, na gano'n. Na pagka sinabi, si Aniela dyan. Ganon. And then pag ganon din with Mariel and then Siyempre lalo na to. Siyempre dapat mauna to. Hindi Mauna. Mauna siya. mauna ka na daw mag-time travel, Lou. Yeah, see you guys. Kasi may spaceship na siya naka-ready Hindi. na. Mauna to. Kasi syempre, bakit yung mga gigil natin, bakit ba natin na-develop, diba, initially? Aside sa top of mind siya. Parang kilala niya yung tao sa paligid. Gusto ko yung naiiyak na tayo. Parang may kilala ako. Nakakainis kasi ito. Walang kilala. Walang kilala. At diba kasi walang kilala? Isa kasi makakausap ako, tapos parang, 500,000 followers pala. Tapos subscribers na pala. Sabi pa naman niya ganun, nagko-content ka. Girl! Ako yun. Ano ka na? Yung Not parang, chronically online. parang yun yung gigil ko ngayon. Please. Nasusupport ko yung mga vision nyo. Very Liz, I support. Okay, sa inyo, sige, isa-isa natin. Si Aniela, alam mo, ano ko talaga, artista ka? Influencer talaga. Tapos, known sa space of improv, comedy, and performance. As in, nasa spot ko na speaker ka din. Kasi you inspire na, yun nga, yung message mo. Sobrang bagay talaga yung sa community na gagawin mo. By this time ba, na-i-air to, alam na nila, nakalabas na, no? Sobrang galing na yung representation na ginagawa mo. Ito pa, hindi ka single, may 3 kang anak. Tapos, with your, you also work a full-time job. I feel like sobrang inspiration nun for a lot of people if you just show it, if you tell your story more. Kasi magaling ka magsalita, but hindi ka masyado nag-content about it. But, Tingnan mo yung gigil niya. Parang napagalitan pa dito. pero I spot na, ito kasi parang clear yung POV sa Bibe Max eh. Like na-spot ko in a panel, tas people will fangirl sa'yo because you've inspired them to do things. Actually, nandun ka na, kailangan mo lang siyang pakita. Andun ka na, people know you na, and arami mong ginagawa, nagugulat ako kung sino-sino yung mga nakausap mo, like, you are already known in that industry. Mass-wise, yun yung parang they need to find you more. Pero I think by 5 years from now, babalikan natin ito sa'yo mo, shit, May nagpapapicture ang na galing. nga dyan. Yun nga. So, I don't think, as much as nagba-backend ka ngayon, you're not for the backend. I don't think you're for the backend. Kasi sabi ko lang, maganda yun to like spot, like, okay, how to make it better. Kasi kailangan mo kung mag-show ka, showrunner gets. But very much, nandun ka sa celebrity influencer type. And you look good. You take care of your body. So, I Richie nang iinis na tattoo. Hindi, I mean, like, kasi nag-dance ka, talagang pinupush mo yung sarili mo. At 40, siya rin eh. Di mo, yung ginagawa nga niya, parang na-inspire mo maraming people. Like, I think 5 years from now, mag-50 ka na. Parang nagbilang ako. Char lang. Hindi siya about age eh. Yun nga yung message mo eh. Kaya parang sila, what? Parang alam mo yun, parang Bianca Gonzalez. Ganyan na visualize ko sa'yo. Anyway, ang haba nun. Pero yeah, more of that. Ikaw, mag-uusap pa kami nito. Nagigil ako dito eh. I think yung adventure, yung lifestyle mo, sabi mo nga hindi lang pickleball, yung pinaka-multi-passionate lifestyle of like trying a lot of things, like yung nililista mo yung bucket list na yan. Naalala ko si Dua Lipa with like siya about traveling and trying food and trying mga different places na hindi masyado sikat. Tapos gumawa siya ng list sa Google ng top 100 places all around the world na napuntahan niya na gusto niya. Feeling ko, Kasi Dua Lipa kasi with long-legged. long-legged Dua Lipa. I think yun yung lane mo talaga. Like, yun nga, adventurous girly. Na hindi ka in one place lang, everywhere. Kasi hindi ginagawa mo eh. Tapos, pinipay ka for it. In-invite ka in different places, different countries to do those things. Pero, ang kulang, lahat pala to pagalit. Feedback session pala. Feedback session to. Hindi, yung pag-tell mo ng story mo, as opposed to snippets na parang, ayan si Mariel, pero parang kulang sa POV dahil mas finocus mo yung experience. Parang yung world building mo is the world actually, how you experience the world.
Naaano ako because 5 years from now, I think, yun yung mga, alam mo yung mga favorite ni RX, again, hindi ako knowing masyado ng mga ibang tao, but yung titingnan nila kasi yan yung gusto nilang lifestyle. As in, very aspirational. Tapos, in-embrace mo lang kung mag-isa or meeting new friends there. I just see it na you're more adventurous than a lot of adventure vloggers or creators na nakikita ko. Pero hindi fully yun kita doon. Ako nakikita ko kasi araw-araw, asan si Amariel na naman? Kakauwi, kakaligo lang niya. Arami na nagawa, kakagising ko pa lang. Parang vlog talaga, Mariel. Vlogger talaga. As in vlogger, parang Will Dasovich, parang ganun. And Will Dasovich, syempre, Jessica Lee. Sobrang nanonood din kami. Parang gano'n, Mariel. Pero parang yung own yung flavor of that. Pero ganun nakikita ko. That's separate sa'yo. Pero excited for that. Your turn. Okay, thank you for watching. Ito, very mabilis na to. Sorry, mabilis ko na. Mag-up na lang. Meron kang own beauty brand. Meron kang own beauty brand pero speaker ka. Kasi sa kanila, mas okay sa influencer, pati sa travel vlogger. Sa'yo, talaga, public speaker, business owner, entrepreneur. Isa ka sa may work etiquette na sobrang love ko. Sarami ng katrabaho ko talaga. Pero more than that, leadership-wise din. So parang nafe-feel ko sa'yo yung mga parang Women Asia, gano'n. Nandun sa si IC. Tapos meron ka sarili mong brand. Tapos nagpupush lang yon. Tapos at the same time, nagka-create ka ng content at nag-uplift ka ng mga women. May women community ka. Like, ganun talaga. Tapos nakita na kasi nila yung transformation, nakita nila yung mo ng sarili mo from your stories na nangyari sa'yo to now. Like, di ba how much you love Miss Nina of Colorette? Like, maraming magla-love kay Miss IC. Na para, oh my gosh. And simula pala to. 5 years from now, yun na nangyari na talaga. I swear. Classy, elegant, type. Yung nasa spot. Napansin mo, sa individualization, nandun ka. Like, parang kami, hindi natin ma-reach yung IC. Wala na siya dyan. Parang, Ang OA nyo. ganyan. Yan. Tapos Liz, alam mo nakita ko sa'yo, Happy C. Parang Happy C. Si Inang, di ba? Like, nagka-create ng events na nag-gather ng communities na experiences na people will remember. Pero known ka, pero hindi mo kailangan maging super loud. Alam mo yung known ka kasi dadaan ka parang, si Happy. Kasi nanood ako ng IU concert, tapos nakita ko lang siya. Tapos parang, siya kasi hihintayin mo Siya yung in the know, siya yung pupunta dun pag kakausapin ng mga pupunta dito ng mga bands, mga K-pop groups. Mas nasa spot ko na makakapag-organize ka ng mga ganung experiences. Isipin niyo yung dynamic niyong apat. Paano yun in like, pag may kailangan ka, mayroon na agad na may Liz, mayroong IC, and then may Mariel. Parang, Shooting ng Bibi Max, lang ako, nakaganon ako sa gilid kasi wala ako sa shoot. may Iba siyang ginagawa. may monitor dito, tapos kita si Mariel doon parang, via satellite. nasa taas siya Mount Everest. Parang, guys, sige, ganun, sorry, hindi ako makapunta dyan. Pero yun yung sa'yo, parang community leader ka, tapos known ng everybody na parang si Liz yung makakapag-push itong ganitong experiences. Sabi niyo tahimik si Liz, like as a friend, nafe-feel ko yung grabe kasi yung yung support mo, tahimik ka, pero minsan kahit may ingay lahat, tapos lahat nagsusupport, mas nararamdaman ko yung support mo. Parang ganun ka, parang ini-entrain mo siya. Kaya nga may thought bubble, nagigets ko yung sinasabi niya. Pero very, very ganun ka, parang happy si Inang. Yung nasa... Oh, di ba? Ang dami niyang sinabi sa amin. Naubos yung time. Hoy, unang-una, mas marami sila sinabi bago ako nagsalita. Hindi. Mga quackers, wait lang. Mga quackers, nakita niyo ba how passionate she is with what she do? Yes. Why we want, bakit gusto namin na if magiging top of Yes. mind kami, dapat mauna talaga to. Because this is our wonderful, amazing coach sa personal branding and content creation. Kaya ako ginawa yun kanina kasi gusto ko ma-experience nila. How's Louie pagka nagko-coach? Yeah. With that, we would also like to give you this floor again. Paano ba maturuan ng isang Louie Baarde? Meron akong program sa Passionate Creators, Project OP, which is a 100-day daily posting challenge. And it's more of a self-discovery through repetition, execution. Parang hindi mo siya strategy. It's finding ways na maging regular sa'yo, mag-create ng content. Kasi doon mo makukuha yung clarity mo if you keep on executing. And on our end naman, I think yung separate sa aming program is, yung mga dito, yung processing, you get to know each other. Kasi it's a community. Habang ginagawa mo, may accountability group ka. And nakasaspot nyo yung journey ng isa't isa. You get to, makikita mo sarili mo through editing, through watching. But also, meron ka rin different perspectives from people in the community and from me. Ako, I love yung mga one-on-ones. Kaya kilala ko din sila. Marami ko ng mga one-on-ones
with them, and then makikita mo yung pag-evolve nila, and you allow people na ma-receive sila kung anong gusto nila. Parang hindi mo kailangan, like childhood friends, didikit ko. Childhood friends and adult friends, like, pag adult friends kasi pwede mo recreate sarili mo, di ba? Hindi niya alam yung kung paano ka nung high school, ano. Dito papasok ka, and like, okay, who do you want to be? And then let's do that. Let's, parang beingness lang talaga siya. And that's yung program of Project OP. If you want to join that, check yung latest batch kung kailan nyo ito maririnig. But super excited to have you there. It's truly one-of-a-kind journey. Yes, kasi kaming apat, mga produkto kami ng Project OP. So, it took us a while then to discover ourselves, and ngayon nga, yan, di ba, nabuo na ang BB Max. So, pero initially, nagsimula talaga siya with passionate creators, and then yung mga program with it, and kasama nga doon yung Project OP. So, if you want to start showing up for yourself daily through content creation and building your personal brand, check out iiwan namin yung link dito ng Passionate Creators Project OP, because we'll be starting our batch 8 very, very soon. Ang start ng posting would be August 10 up to November 17. Yes! So, if you want to know more or meron kayong question, we'll leave our links there. Pero pwede nyo hanapin. I-follow nyo rin ang aming coach, Louie Baarde, sa TikTok, Instagram, and Facebook. Lahat. Louie Baarde. And Passionate And Creators. Passionate Creators, if you're looking for Community. a community na makakasama mo with your journey Mas of multi-passionate self-discovery. Yes. Yes. Multi-passionate ka, and you want to have someone na makakasama mo sa journey of your self-discovery and build your personal brand, please join Passionate Creators! Yun lang! Okay, Quackers, at dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhan, siksik-liglig at nag-uumapaw na episode namin. Salamat sa pagsama sa amin, Quackers. Again, we are your nagmamagandang mga tita na maraming mga quack-quacks, and see you again next time! Bye!